back sa ating lahat. So today, we have Gala Day. It's Sunday and it's our off day. At ngayon, meron akong panibagong guest. So abangan nyo yan kung sino. Okay? See you later! Guys, yung aking guest for today's video ay ayan pong dalaginding na nasa aking harapan. Wearing dress also like me. At hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Dun everyone! So ayun na nga, andito na tayo sa magandang background ng ating interview for today. So, sabi ko nga sa inyo, meron akong kasama ngayon na guest si Madam. Another Madam to na kasama ko dito, na katrabaho ko. Dumaan lang kami ng Moravsky, tapos ngayon dito kami sa St. Paul Church. Nasa top of Berno kami. So ngayon, I want to welcome you guys, and ganoon din sa ating mga kasama ngayon. At I'm so thankful na pinaunlakan niya ako at pareho kaming off ngayon dahil Sunday, kaya naggala-gala muna kami. So ngayon, doon kami pupesto at malayo-layo dahil wala kaming stand for my phone. So baka naman sa mga susunod meron na. So ngayon gusto ko sa inyo i-introduce guys yung aking isang kasamahan na sa 5 bumiyahe na nauna sa akin. Sabi ko nga sa inyo, mag-isa lang akong bumiyahe papunta dito nung September pa ako mag-1 month. So pero ngayon gusto kong isabay yung vlog sa anniversary nila, kasi diba sabi ko nga naka-hashtag first year anniversary working abroad tayo ngayon. So ngayon, eto na si guest for today na isa sa mga, actually hindi siya isa sa mga, siya yung pinaka kinakabahan dito sa sasabihin ko. Ay, ako yata ang kinakabahan. Kasi baka mamaya sabi niya, bakit mo sinabi yan? So ayun na nga, isa siya sa pinaka-behave sa grupo. Pinaka-mabait. At isa sa pinakabata, yun, malusot. So, kaya naman, at higit sa lahat, bukod sa mga description ko na yon, inaga-admire ako sa kanya, sa kabutihan ng kanyang heart. Alam niyo kung bakit? Kasi grabe yung heart niya sa pag-give sa family niya. Halos lahat naman kami dito, lalo na yung 5 kasamahan ko, pero alam ko na siya, kahit bata pa lang siya, grabe na siya mag-support sa family. Noon pa man, kahit wala pa man dito sa abroad. Pero sabi ko nga sa kanya, ay napag-uusapan nga namin na the more na mas lumalaki yung namin dito, na ang tawag nun yung expenses, mas lumalaki din yung yung mga paglalagyan, di ba? So, ayun na nga. I-welcome na natin, guys, si Madam. Lumapit ka dito. Madam. I-welcome na natin ang aking magandang kasama today. It's Liza! Hello! Ayan, nakala ko hindi bati ka. Hello! So this is our guest for, sabi ko sa kanya magpaganda siya kasi meron pa tayong mga susunod na guest na magpapamunggahan ng pagandahan. So, pageant, mukhang pageant ata itong natin. Teka naman, may dahon naman doon. So tara na, maupo na tayo. So ayun na nga, Liz, thank you. Una natin, thank you kasi pagkasama mo sa akin dito. And hindi ako sanay nagsiseryoso to eh. Pero ngayon, medyo behave siya. Sabi ko kasi kanya-kanya, mag-behave siya. Hindi lang nahulog. Sabi ko na mag-behave. Sabi ko sa kanya, mag-behave, ayan, nagtuloy. So ayun na nga, kumusta? Kumusta ang araw mo? Kasi kahapon, di ba off mo? Kumusta? Hindi ko alam. Mahaba-haba ng tulog ko, pero inaantok ko rin ako. Kasi kahapon, may ginawa kaming session at pareho na kami, ngayon, medyo naka-recover na ng konti. Hindi na kami makalipag. Makala yung mga backpack namin. Yes. So ngayon, meron tayong pre-prepare na questions dito. Pag nag-support yung ka-family mo, Magkakapera ako dito. saka na pag na-monetize na tayo, hindi pa tayo na-monetize, pag-pray natin na-monetize na tayo. Sige. Para makaano na tayo. Malibre na kita. Ice cream. Dali na, magbati ka na. Ano yung sinasabi? Hello! Hi, ma! Walang iyak walang iyak. Walang iyak. Hello, Philippines! And hello world. And hello, world! Sino pa? Bakit si mama lang? Sino pa ba? Sino pa babatiin mo? Alam na nila yun. Saan ka ba sa anong lugar niyo? Aklan, Nabas. Taga-Aklan po siya.
halos mga kasamahan ko dito, nag-iisa lang kasi akong Bicolana, tapos sila. Pwede ko lang natin ako Oh, Bicolana ka, pero Kalahati lang. kalahati lang. Pinky. Oo. Hindi, totoo para naman yun, basta kalahati. So ayun na nga, Ilongga siya, tapos yung ibang kasamahan namin, tapos may Bisaya din kaming kasama. O hindi ako Ilongga, ako lang. Ay, iba mo ba yun? Ang Oh, hayaan mo na. Iloilo. Ay, hayaan mo na kasi yung mga salita niyo kasi, mga parang pare-pare. Siyempre, ano na kasi kami ngayon, mga tawag nun, remix. Remix. Oh, sige, sige. So ayan, okay na tayo, pwede na tayong dumako sa ating first question. Sige, Okay. ayusin mo Dahil about dun sa first year anniversary ng ano natin kasi diba August anniversary nyo na. Tapos ngayon, ang question natin is, kumusta yung 1 year experience mo working abroad? Hmm, 1 year experience abroad. Yes. Actually, okay naman siya. And it's a bit fun. Bit lang? Yes, for me, it's a bit fun. Bakit Kasi, bit lang? alam mo naman ako, masyado akong workaholic. Work, Yes. work. I have to work. Work and work. Yeah, ultimo yung rest sometimes. Kailangan naman Compromise. ma-deprive kasi nga, you have to work para, alam mo na, to support your family kasi yung sahod natin dito is hindi naman talaga enough. Though, oo, naturingan na tayo na nasa abroad. Pero mahirap pa rin tayo, itlog. So at least, nakaka-survive kahit pa paano, Yes, diba? salamat ka talaga kasi kahit pa paano, affordable lang itlog dito. Itlog talagang binibida mo. Kasi nga, alam mo naman, nakita mo naman yung laman ng ref, di ba? Try ang itlog. Kasi, Kahit saan ako pumunta kasi halos naikot ko na yung branch namin. Yung mga kasama ko, hindi nawawala ng isang buong tray na itlog. oo, kasi nga, yun talaga yung ano namin, yun talaga yung parang savior namin, yung itlog. Lifesaver yun. O, tapos bukod doon, tatanungin ko pala kung, kasi tapos na siya sa kanyang holiday. Saan ka nga nag-holiday, madam? May commercial tayo. Beef. Oh, di ba? Kasi nga, daanan nga to, tapos ito kami pumwesto. It's okay. Kasama yan, commercial. Okay, ads. Oh, so ayun na nga, going back, di ba tapos ka na ng holiday mo? Kumusta yung holiday mo sa Norway? Of course, masaya. I-flash natin dito yung mga picture mo, kunyari. Sige. Okay. Siyempre masaya kasi na isang taon na ako dito and then isang taon na din since the last time na nakita kami ng best friend ko at nagkasama kami ulit at the same time nakapunta na ako doon. Kumbaga hindi na siya yung pumunta sa akin dito sa Czech. Ako na yung pumunta doon sa kanya mismo sa Norway. Tapos di ba bago pa man yun, bago pa nag 1 year, nagkita na kayo ng best friend. Oo, nung di ba August dumating kami dito. Shout out kay Hi Bangs! Jinza! Blah, blah. ano yung nag-struggle ka dun sa pagpupunta mo dito? Yung working mo for 1 year. Ano yung pinaka-struggle mo, pinaka-challenge sa'yo? Parang wala. Hindi ko masyado masasabi na as in talaga super struggle siya. Kasi sanay ako na sanay ako mag-isa. Sanay ako na malayo sa family ko. Kasi nasanay ako na mamuhay na ako mag-isa. Kasi nga, di ba, ever since pag-graduate ko ng high school, 16 years old na ako, nag-work na ako. And then, nung 17, nag-work na ako sa Boracay. Kumbaga, at the age of 17, umalis na talaga ako sa amin. Kaya nasanay ako na ako na lang mag-isa. Kumbaga, nasanay ako na ako lahat. Kaya parang, hindi rin ako nakaramdam ng homesick pagdating dito. Kasi nga, ganun nga, sanay ako na malayo sa pamilya ko. At saka may, naman na kasi ngayon, may video call, kumbaga, nandyan na lahat. At saka nasa sayo na din naman kung paano mo i-handle yung situation. Yung pagdating naman sa ibang bagay like sa mga problema, hindi talaga nawawala yun. Kahit saan, susundan ka talaga ng Problema sa family, sa trabaho, Oo, sa problema relationship, sa lahat. Hindi talaga nawawala yun. Siyempre sa relationship, hindi rin mawawala yun. Kasi Correct. LDR din. Lalo na sa long distance. Yeah. Buti na lang wala ako na Jar. Kasi nga, di ba, miles away. Correct. At nakaka-proud din naman yung mga LDR kasi grabe yung effort na kailangan nilang doon, umaga, tapos dito, gabi, tapos dito, gabi, dito, umaga. Sobrang effort, puyatan effort talaga yung ganun. Tapos tawag na ito. Kumbaga, wala, nasanay na ako eh. Nasanay na ako sa problema. Parang immune na ako eh. Parang, okay, another problem. O sige, go. Parang ganun na lang. Kasi, wala. Kahit saan ka pumunta, ang problema nakasunod ka sa'yo. Nakadepende na lang sa'yo kung paano mo siya i-handle. Pero there are times, sige, sasabihin ko na. Kumbaga, may nangyari sa akin dito sa abroad na
Kumbaga, ako lang, tsaka yung mga kasamahan ko lang nakakaalam. Tsaka yung family ko, tsaka yung boyfriend ko, tsaka yung best friend ko. Sila lang yung nakakaalam that na, kumbaga hanggang ngayon, I'm still recovering and struggling and battling alone. Kaya nga sabi ko, pero thankful ako kasi kahit pa paano, di ba ngayon, nag-gain ako ng weight. Yes. Unlike nung pagpunta ko dito. Kung makikita niyo, ipa-flash ko yung picture. Ting! Ayan po yung yung kanyang itsura nung bago siya pupunta rito. Tingnan mo niyo naman, 1 year pa lang, grabe na yung ginlow. Oo. Bigyan mo akong 20 mamaya. So, ayun na nga. Speaking of, moving on tayo, speaking of family, sino yung connected kasi doon yung pangalawa kong tanong dapat. Ano yung, or sino yung mga nag-i-inspire sa'yo, or nagmo-motivate sa'yo para mag-work dito sa malayong lugar, or magpatuloy na magtrabaho sa iba't ibang lugar, kung sa inyong offer na maganda. Actually, yung motivation ko talaga is yung life experiences namin. Yun talaga yung parang pinaka nag-push sa akin na ma-strive na kumbaga yung parang kailangan ko talaga na parang yun talaga nag-push sa akin na para mapunta ako sa ganitong sitwasyon sa kung ano ako ngayon. Kasi nga, syempre, mahirap lang kami. Mahirap lang kami noon, ngayon mayaman na kami. Pero huwag nyo kami utangan. Hindi pa tayo mayaman. Nagsusumikap. Oo, hindi pa tayo mayaman. Wala pa tayo Yun, na zero. yun yung term, Oo. nagsusumikap. Kaya yun talaga yung pinaka nag-motivate sa akin. Tsaka yung nagpapasalamat din talaga ako sa mga tao na nangukyat sa amin. Shoutout mo ba? Oo. Gusto ba yung shoutout? Ay, ayoko yung show. Pero nagpapasalamat din talaga ako sa kanila. Kasi nga, dahil sa mga ginawa nila sa amin noon, kumbaga parang nagpursige ako na hindi pwede na hanggang dito lang kami. Dapat, O kasi minsan kahit yung may mga nangyayari sa ating masama, depende na lang talaga sa'yo kung paano mo i-handle, kung paano ka magre-respond. At Kasi nga, yung ginawa mo, Liz, is good response. oo, kasi nga, di ba, sabi ko sa'yo, lahat na nangyayari sa buhay mo, blessings yun. Correct, agree. Blessings yun. Nakadepende sa'yo kung paano mo siya tatanggapin, kung paano mo, tawag yun, yung comprehension, kung paano mo, Isipin. parang hindi ko talaga alam kung ano yung right words dun eh. Kung paano mo, o sabihin na lang natin, kung paano ka magre-respond doon sa mga nangyayari sa buhay mo. And, kung iisipin yung mga experiences ko noon at sa ngayon, kumbaga, masasabi ko na malayo na. Malayo na, pero... Malayo pa. Malayo pa. So, malayo pa. Pero Malayo at pa least, nga. malayo na ako dun sa Hindi na katulad ng dati. Katulad ng dati. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Dati yung ulam namin sa Pinas. Ngayon, may Ngayon, miswa na. may miswa. Meron ng gulay, pwede nang lagyan ng zucchini or ng patola, yung mga ganun. Dati sa Pinas lang. Ngayon, malaking achievement na yung gano'n, di ba? Bongga. So, dapat talaga, isa na sa pinakaano niya, yung lagi ka nagpapasalamat sa small blessings or big blessings man yan. Dapat lahat pinagpapasalamat kayo. Oo, kaya nga, pati yung mga problema, dapat pinagpapasalamat. Yes. At saka dapat humingi tayo ng guidance sa kanila. Oo, kasi yung mga problema, that's what makes you Strong. as you are today. Grow, yeah, strong and grow. Yun talaga yun. Yes, correct. May purpose talaga yun kung bakit binigay sa'yo. Tsaka dapat every time na may dumadaan na challenge sa atin, dapat tatanungin natin, ano ba yung tinuturo natin na sa atin? Hindi yung magre-reklamo, ano naman to, ganyan, yung gano'n. Kasi doon tayo talaga nag-gain ng maturity pa. Step by step ba? Nagiging stepping stone natin every may challenge na natin araw-araw. So ayun na, all in all naman, yung 1 year experience mo is sobrang thankful ka, grateful ka, sobrang nag-grow pa lang dun sa 1 year. So as encouragement doon sa mga gusto rin pumunta ng ibang bansa, ano yung pwede mong iyan sa kanya, encourage mo sa kanila? First is, kung talagang gusto mong mga ibang bansa, dapat buo loob mo. Dapat buwang loob. Yan din yung nasabi ni Ate Marilu. Dapat buo talaga loob mo. Kasi hindi pwede Hindi pwedeng half-hearted lang. yung at the middle biglang, Ayoko na. Uuwi na ako, hindi pwedeng gano'n. Kasi ang mahal na ticket. Yes! Nasa malayong lugar tayo. Hindi ka tulad na kapag nasa Pilipinas, anywhere in the Philippines. Dito, parang Manila lang na Pag may pera ka lang na 1,000, mahigit basta something na pwede nang papasahe pa uwi, pwede na. Dito kasi hindi. You need hundreds of thousands para makauwi. At saka may pinirma tayong kontrata. Oo, yun. Tapos, kumbaga dapat buong loob mo. Tapos dapat determinado ka at alam mo talaga dapat kung ano talaga yung gusto mo. Tapos dapat yung before ka pupunta na ibang bansa, you have to ask yourself,
Bakit? Bakit ako pupunta ng ibang bansa? Ano yung big goal why? mo? Ano yung goal? Ano yung goal mo? Ano yung reason mo? Kasi kumbaga, pagdating mo kasi sa ibang bansa, kung yung goal mo lang is to earn money, Mabilis lang mapapagod. hindi kasi enough na reason yun. Dapat Correct. meron ka talagang yung parang isang bagay na pinanghahawakan na kahit alam mong pagod ka na, yung bang mga panahon or mga point na ayaw mo na, yung talagang sumusuko ka na, pero sinasabi mo pa rin sa sarili mo nga, sige, para sa ganito, kailangan kakayanin ko. Yung ganun. Hindi pwede yung reason mo lang is to earn money. Kasi dito sa abroad, madaming pera. Hindi po lahat na nasa abroad, madaming pera. Hindi po lahat na nasa abroad is malaki ang sahod. At saka, isa pa po is hindi po pinupulot ang pera sa abroad. Iba-iba po yung sitwasyon dito sa abroad kumpara sa Philippines. Reality Sa atin. versus Oo. Kasi pareho yung kasi yung sinasabi nila na na sa abroad mo malalaman yung tunay na laban ng buhay. Anywhere in the world, kahit nasa home country ka or nasa abroad, doon mo talaga may experience mo talaga yung totoong laban ng buhay. Commercial tayo, dadaan. Yes, indeed. Kasi nga, life itself is a battle, diba? Yes. Pero, dito kasi sa abroad, yung pinagkaiba kasi dito is, lahat ikaw. Correct. Pag nagkasakit ka, ikaw. Tsaka hindi pwede dito yung masama pakiramdam mo, magpapaalam ka na, hindi po muna ako papasok kasi masama yung pakiramdam ko, hindi pwede. May sakit ka o wala, papasok ka, magtatrabaho ka. Correct. Kasi mahal ang kaltas. Yes. Mas mahal pa yung kaltas kaysa dun sa OT. Actually, halos walang OT. Oo, tapos kasi ganun nga. Tapos dito sa abroad, kung yung reason mo at pupunta ka na abroad is kasi magandang lugar, it's a no. Pero isa na yun. Isa na yun sa reason. Pero dapat meron ka talagang Solid reason. oo, kung bakit gusto mo talaga pumunta ng abroad. Kasi yun yung talagang magpapatibay sa'yo dito para lumaban sa hamon ng buhay dito sa abroad. Ako munang mag-thank you ulit sa mga sumusupport po sa aking channel and maraming salamat dahil sa ating commercial na tumahan. Maraming salamat po. Please continue to support my channel. At sa susunod po, meron na rin po tayong ipa-vlog na kanyang sariling page. Nag-iisip pa siya ng kanyang pangalan. Pero pwede natin ilagay yung kanyang social media account. So please continue to subscribe po sa aking channel and support me. So maraming salamat. So ayun, going back, we're going to ask Liza na kung ano yung pwede niyang ibigay, ano yung message niya sa family and loved ones niya. Din. Ayoko ng ganito! Ano yung message mo kay mother, kay father, kay hubby? Wala pa akong asawa. Ay, di ba? Matagal Di ba? pa. Matagal pa. Di pa Pag-pray natin yan. Sa parents ko, syempre, wish ko lagi yung good health for them. Kasi nga, ayun, good health for them. Kasi gusto ko pa na ma-experience nila yung mga bagay na hindi nila na-experience na. Gusto ko pa na ibigay sa kanila yung bang hanggang sa hindi yung bang yung mga bagay na hindi hanggang sa pagtanda nila kailangan na kayod gano'n. Nakatulad sa iba na hanggang sa nawala na lang sa mundo, hindi pa naranasan yung mga bagay na ganito, yung ganyan. Pero paunti-unti. So, mapa, ni Liza. Stay lang po kayo dyan. Magpalakas kayo. At si Liza, madami pa pong surprises sa inyo. Ganon din sa kanilang mga brothers. May sisters ka, di ba? Isa lang. May sister siya. So, sister, alam ko, preggy si sister. Palakas ka, tsaka yung baby. So, ano pa? May isa pa siya pagbibigyan ng misaya, alam ko eh. Loved ones ka, di ba? Family and loved ones. Kailangan isa-isahin. Oo! Lagi na kami namuusap doon. Ay, kaya nga, iba pa rin naman yung data. Basta walang iiyak. Dali na, message lang eh. Kailangan talaga yun. Siyempre, may ganun talaga. Hindi ko alam. I love you na lang daw. Dali na, mag-message ka lang sa kanya kahit short. Ano ba ang gusto mo sabihin? Wait mo ko, be. Wait mo ko, be. Alam na niya yun. Alam mo na daw. Mag-comment ka dyan kung ano yun. Halong ka lang na for my support. Alam ko yun, naintindihan. Naintindihan mo yun? Oo naman. Oh? Naintindihan mo yun? Ano pa? Halong ka lang for my support ka. Pala ko naman sa tanan. Sa tanan ko nga plans. Depende sa makulatan mo ako, hindi. Willing to wait daw. Kasi matagal-tagal na siya
naghintay. It's been, Ngayon pa ba? Ngayon pa ba siya susuko? ilang taon na ba? 6 years? Oh my goodness. Yes. Isang taon na lang. Malapit na. 6 years siya na naghintay since naging kami. Oh, another 5 years Pero- pa daw. Pero 5 years na siya nga naghulat sa akin since unay ako magpakaluyagan. Char. Kasama na. Aba lang yan. Apakan. Hindi. Kaya una man siya nangalayag sa akin. Way back, 2011. 2011. Pero wala kita kami at nadula ang communication for 5 years. And after 5 years, nag-reach out siya liwat. And then, dito na naging kami. Tapos, start naging kami, it's been 6 years na. Kaya, pero, like, sa ginhambal ko sa mo before ko naglakad, kung hindi mo na ako mahulat, okay lang. Di ba? Ayaw ko na. Gusto happy ending dapat. Meron tayong happy ending. Okay lang. Guys, siyempre, tugay-tugay ka naman ka nagulat sa ako. Huwag kang iyak ka. Ang pangalan niya? O Melvin, huwag kang iyak ka. I-comment mo lang din kung ano yung response sa kanya. Kaya mamaya mag-video call kayo. Makaumasa doon. Wala kang sukat sa katawan. Try lang. Pero, So, ayan. amo lang na. So, okay. Yan lang. Halong ka lang perfect. Hello. Basta yung kibag ka lang harap na pala. Lasig ka. Yeah! Lagi natin ng mga hard dito. Hindi ko alam kung ano yung kakanta. Pero ano, kasi alam naman na niya lahat. Kasi yung mga plans Sana pero, lahat may plan. pero hindi pa talaga tayo. Kasi nga, di ba, may mga kapatid pa. At saka 3 years pa yung contract. 2 taon na lang pala yung contract kami kasi naka 1 year daw na kami. Yes, guys. So, ayan na natin commercial po ang ating, naintindihan niya. So, ayan. Thank you so much, guys. And thank you so much again, Liz. At Yes. pinaghandaan niya talaga. Hindi halata na pinaghandaan niya. Tingnan mo, glowing. Grabe sa pinaghandaan, ha? Hindi pwede na medyo naka-recover na ako ngayon kasi nakapagpahinga ako. Nakadami siya ng tulog, kaya nag-grow siya ngayon. Nakapagpahinga, hindi na. Oo. So, sana all. So, ngayon po, maraming salamat sa inyong pagtutok and maraming salamat din po sa family ni, na napatuloy na naging inspiration ni Liza to work, continue to work here abroad para sa inyo guys at para sa future nila. Abangan natin yan. Magkikikain ka na. Magkikain nila ang lechon. Siguro doon may lechon Maghanap tayo sponsor. Ayan, so maraming salamat po ulit sa inyong support. See you po sa ating next vlog. Bye-bye! Ahoy! Ciao!